Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito yung latest update natin sa bagyong si Jenny na lumakas na nga naging sangganap na typhoon category. At sa ngayon, ang huling lokasyon ng bagyong Jenny ay nasa 655 kilometers silangan ng Apari sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya ngayong pinakamalakas na hangin na 120 kilometers per hour. Kaya na yun ay nasa typhoon category na siya. At pagbugso na sa 150 kilometers per hour, pag kilos ho nito ay pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Para ma-imagine ho natin kung ano ibig sabihin ng 120 kilometers per hour, kung sakaling ito ay tatama sa lupa hanggang signal number 4, yung kitataas natin na tropical cyclone signal. At sa ngayon naman, base sa pinakahuling track natin na hindi ba naman natin ito inaasang tatama sa anumang direktang epekto, tatama yung mata nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon na dito magdadala ho itong hangin habagat na magdadala ng mga pagulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kayon din dito sa may bahagi ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa nalabing bahagi ho ng ating bansa, inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Narito ho yung ating latest track ng bagyong si Jenny. Makikita ho natin sa ating track. Una po, ipapaliwanag ko, ito hong parang lumalaki o cone shape. Ito ay tinatawag na forecast confidence cone. Ibig sabihin sa mga susunod na araw, ito hong na nakita niyo, ito ho yung track niya. Yung center ho ng track o yung mismong mata ng bagyo, posibleng matagpuan either ho dito sa may pinaka-northern part ng Taiwan o hanggang dito sa may Batanes. Habang tumatagal ho kasi, itong ating forecast confidence cone ay lumalawak. Dahil po pwede ho magbago yung mata o yung sentro o saan pupunta ho yung sentro ng mata ng bagyo. So ipapaliwanag ko po, hindi ho lumalaki yung sentro ng bagyo. Ang lumalaki ho yung lugar kung saan maaaring makita yung mata ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya lagi ho tayong tumutok sa pag-asa upang makita ho natin yung ating mga latest update kung nasaan na yung inasang magiging sentro ng mata ng bagyo. Mamayang hapon nga ho, nasa natin nasa 580 kilometers na ho silangan ng Akalayan, habang bukas sa 420 kilometers silangan ng Basco yung sentro ng mata ng bagyo, at 330 kilometers naman pag-araw ho ng Martes yung sentro ng mata ng bagyo. Sa ngayon nga, hindi pa natin nakikita or numamalit ho yung chance sa ngayon na tumama sa kalupaan ng Batanes. Maniban na lamang ho ito ay kikilos ho patimog. Ang nakita ho natin araw ng Huwebes, tatama yung mata ng bagyong si Jenny dito sa may southern part ng Taiwan, at bandang madaling araw ng Biyernes, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga, dahil ho sa bagyong Jenny, inaasahan naman natin o nagtaso tayo ng tropical cyclone wind signal. Ito yung hangin na maaaring asahan, partikular na di sa may bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, silangang bahagi ng Bilang Cagayan, mga bayan ho yan na Santa Ana, Gonzaga, Bugay, Santa Teresita, Lalo, Bagao, Gataran at Peña Blanca. Gayun din ho sa silangang bahagi ng Isabela, Baconapon, Dibilacan at Palanan. Kapag may tropical cyclone wind signal number 1 tayo, hanggang sa sunod na 36 na oras, ay maaari tayo makaranas sa mga malalakas na hangin, posible din medyo maulap ang kalangitan at may chance din ng mga pagulan. Pero po, posible rin naman na medyo maaraw pa yung panahon dahil nga mangyayari pa lamang. Kaya ho siya tinawag na warning. So sa mga lugar ho na ito, wag ho kayong magulat kung hindi pa ganun kalakas yung hangin kasi mararanasan pa lamang siya. Kaya dapat maghanda po tayo sa mga sandaling ito na kung saan nga maaring makapekto itong bagyong Jenny, particular na sa extreme northern Luzon. Samantala, ito ay natinasang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Itong silangang bahagi ng Luzon, kasama na yung Cagayan, Isabela, Aurora, Bicol Region. Inaasahan natin yung malaking chance ng mga pagulan. Gayon din dito sa may bahagi ng Mimaropa. Dulot ho yan ng epekto ng trough o extension ng bagyong Jenny at ng hanging habagat, kasi pinalalakas ho ng bagyong Jenny yung hanging habagat na magdadala ho ng maulap na kalangitan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan of course yung Metro Manila, inaasahan ho natin medyo maulap, posibleng bagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan, at posible pa rin yung mga pagulan sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mainam ho, magdala pa rin tayo ng mapa ng galang sa unan. Sa mga sunod na araw, inaasahan natin itong panurang bahagi ho ng Central Luzon, Bataan, Zambales, Calabarzon. Posibleng maging maulap din yung kalangitan dahil nga palalakasin pa rin yung hanging habagat. Yung agwat ng temperatura sa Lawag, 26 to 32, sa Baguio, 17 to 25, sa Tuguegarao, 25 to 31, sa Kamaynilan hanggang 31 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 30, sa Legazpi hanggang 31 degrees Celsius, dito sa Calayan Islands hanggang 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa ay hanggang 32 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. Samantala, dito tayo sa bahagi ng Kabisayaan, malaking bahagi ng Visayas ay makararanas ng maulap na kalangitan
at malaking tsansa ng mga pagbulan, dulot nga rin ho yan ng hanging habagat at yung extension na rin o trough ng bagyong si Jenny. Ang buwan ng temperatura sa Iloilo ay mula 25 to 32, sa Cebu ay 26 to 32, habang sa Tacloban 27 to 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga Peninsula, posible pa rin ho ang maulap na kalangitan dulot ng habagat, habang sa nalabing bahagi ho ng Mindanao ay mga isolated rain showers and thunderstorms naman na maranasan sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Zamboanga 25 to 32, sa Cagayan de Oro 26 to 32, habang sa Davao ay 26 to 32 degrees Celsius. Samantala ho, ngayong araw, may mga tsansa ng posible yung malalakas sa mga paggulan, katamtaman hanggang sa malakas na paggulan sa Occidental Mindoro, hilagang bahagi ng Palawan at Western Visayas at dulot ho yan ng hanging habagat na pinalalakas ho ni Typhoon Jenny. Buwas naman yung bahagi ng Batanes, Mabuyan Islands at hilagang bahagi ng Pinang Cagayan, posibleng medyo maulan dulot ng bagyong Jenny. Habagat naman ang magpapaulan dito sa Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, posible no silang bahagi ng Bataan at ng Zambales. At posible ho, dito sa mga lugar kung saan ho posibleng magkaroon ng malalakas sa mga paggulan, ang mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, kay iba yung pag-iingat ho, lalo na doon sa mga lugar na prone dito sa mga pagbaha. Yung malaki yung tsansa ng mga pagbaha, lalo na kapag mga steep slope, o mas masyadong matatarik ng mga lugar, at saka medyo mabababang mga bahagi ng mga bayan o lalawigan na binanggit ho natin. Samantala, posible rin yung mga bugso ng hangin dulot ho ng southwest monsoon sa ilang bahagi ng Mimaropa, malaking bahagi ng Mimaropa, Western Visayas at Bicol Region sa araw na ito, habang bukas sa Kamaynilaan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas, dulot din ng hangin habagat, posible may mapagbugso tayo ng hangin. Nagtaas din ho tayo ng gale warning dito sa may Batanes at Mabuyan Islands. Inaasahan kasi natin na magiging maalon yung karagatan habang papalapit itong bagyong Jenny, papalapit ho dito sa may baha. Sa may extreme northern Luzon, delikado pong maglayag yung mga malito sakyang pandagat at malinitang mga bangka dito sa bahaging ng ating bansa sa may extreme northern Luzon, dulot nga ng malalakas na pag-alon ng karagatan.